Yung gabing ito ay magsisimula ho tayo sa series ho natin na pinamagatan ho natin Pursue Change. Okay, umpisahan ho natin sa ganito. Lahat naman halos ng tao gustong ng pagbabago. Tayo mga Kristiyano, naniniwala ho tayo na lahat tayo na nandito o lahat tayo ho ng mga maayos pang kaisipan, gusto natin ng pagbabago. Halos walang aayaw kapag pagbabago na pag-uusapan. So yun ang ating itatakil ngayon, pagbabago. Ayan. Ang tanong, payag ba tayong daanan ng mga bagay na dapat nating pagdaanan upang maranasan natin ang totoong pagbabago? So yun ang pinaka-specific na tanong dahil yes, maraming mga tao ang gusto ng pagbabago, pero ang tanong natin payag ba tayong lahat na dumaan doon sa proseso ng pagbabago? So, balikan ko lang yung salitang pursue. Ang salitang pursue, ibig sabihin paghahangad. So malalim ito na desire. So paghahangad, pagnanais, pagpapakay, paghahanap o pagtugis. Talagang may gagawin tayong effort para makuha natin, makamtan natin ang pagbabago. Ang pagbabago ay may pagdaraan ng proseso. Katulad doon na sinabi ko kanina. Ayan, tuloy natin Paalala, upang mabago ang mundo, kailangang mabago ang mga tao. Sa Biblia kung babalikan natin ang Genesis, sa Genesis ang Diyos, kinuman ng Diyos sa tao na pamahalaan natin ang sanlibutan. Ang problema yung mamamahala sa sanlibutan ay nagkasala, nakurap o nagkasala ang tao, kaya naapektuhan ang mundo. Kaya dito sa ating pinag-aaralan, isang challenge sa atin kung gusto talaga natin ng pagbabago sa mundo, ay kailangan magbalik loob o magbago yung mga tao. Dahil tao ang nagmamanis ng mundo. Hindi naman ang mundo nagmamanis sa tao. Yan ay isang malaking paalala sa atin. Kung gusto nating may mga Kristiyano, the same principle ang sabi dito, kung gusto nating mga Kristiyano na magbago ng mga taong makamundo, dapat una tayong mabago o magbago. Yan. Principle yan, magkapareho yan. Kung gusto natin baguhin ang mundo, unahin natin ang sarili natin. So ganun din sa mga Kristiyano, ini-encourage ko ang lahat ng mga Kristiyano na nakakapakinig ng mensaheng ito, na kung gusto natin yung mga makamundo ay makabalik loob sa Panginoon, dapat tayong mga Kristiyano ang unang magpapakita sa kanila kung ano ba talaga yung malalim natin kagustuhan sa Panginoon mismo. Mahirap mag-convince ng tao na malayo ang puso sa Diyos. Yan Pursue Change, at natuwa sa akin sa una nating series nito, pinamagatan ko itong Pursue Change, Be Born Again. Napakahalaga ng ating word sa gabing ito, Be Born Again. So maraming mga tao, pag narinig ang salitang born again, ang isip agad nila ay bagong reliyon, bagong pananampalataya, bagong samahan. So aalamin natin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng born again. Dadaanan din po natin yan. So sa Pursue Change dito pag-aaralan natin yung inner change or inner self change. So pag-aaralan natin dito yung pagbabago, hindi sa panlabas, kasi ang panlabas, pag ayos ang loob, madali na maayos ang panlabas. So, inner change ang ating pag-aaralan. At yung inner change na yan ang puntirya natin ay yung inner self o yung talagang totoong tayo. Yan. Tuloy na natin So, balikan ko lang yung salitang born again. Ang born again sabi dito, what is born again? Born again, it is a term used by Christian to describe the spiritual rebirth of a person. So, pag sinabing born again, yan ay pagkapanganak na muli sa espiritu. So, wala akong mabanggit yan na religion. Bagkus pag sinabing, ay, born again ka na pala, ibig sabihin, dapat ikaw na bilang born again, ang sinasabi ng tao, pero hindi alam ng tao, pero alam mo sa sarili mo, pag tinawag kang born again, it means nagkaroon ka ng spiritual na panganganak. Ipinanganak ka na muli sa pamagitan ng espiritu. Pangalawa, the phrase born again is not about physical birth, but about experiencing a spiritual renewal. Pagbabago ng espiritu. Kaya nga rebirth o born again. So, pagka sinabing born again ka, nagkaroon ka ng spiritual na kapanganakan. Pangalawa, nagkaroon ka ng spiritual na pagbabago. Yun ang ibig sabihin ng born again. Balikan ko lang born again, it is not a religion, it is a life change, changed by God. Ito pag sinabing born again, ito yung buhay na binago ng Diyos. Kaya napakahalaga sa mga Christian o mga born again Christian na malaman kung ano ba talaga ang kahulugan ng pagiging isang born again o pagiging isang Kristiyano. Ito pala ay life change o changed by God na buhay. John chapter 3 verse 6, ito ang ating main text at nabasa natin dito. Yung conversation ni Nicodemus at saka ni Lord Jesus Christ. Nagtanong si Nicodemus, Lord, paano mo ma-born again? Then sabi ng Panginoon sa
John chapter 3 verse 6, that which is born of the flesh is flesh. Ang mga taong nabuhay sa laman ay laman. So lahat ng mga tao, kabilang tayo ho ay isinilang sa laman at talaga ho namang tayo ho ay mga tao sa laman. Pero ang additional o karugtong ho na mensahe nito, and that which is born of the Spirit is Spirit. So kailangan ho natin lahat ma-born again, may panganak na muli sapagkat tayo ho lahat ay pinanganak sa laman. At ang salitang born again ho ay tumutukoy ito ho sa spiritual na kapanganakan. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Okay, sabi ng Panginoon kay Nicodemus, okay, huwag kang magtaka sa sinabi ko, kailangan lahat ay may panganak na muli. Itong salitang you, kasi ho hindi lang siya sa singular form, bago siya ho ay nasa plural form. Okay, tuloy natin. The importance of being born again. Ano ho ba ang kahalagahan ng pagiging isang born again? So itakal din po natin yan. Sabi dito ho, it is through this spiritual rebirth that one becomes a member of God's family. Napakahalaga ho ng pagiging isang born again. Dahil nung panahon na tayo ho ay na born again, na ipanganak na muli sa Espiritu, hindi lang tayo nagkaroon ng access sa Panginoon, hindi lang tayo nagkaroon ng reconciliation sa Panginoon, ito ho ang pinakamagandang nangyari sa atin nung na born again tayo, ibinilang at isinama tayo ng Diyos sa kanyang pamilya. Huwag sana ho natin kakalimutan mga born again Christian na nakikinig, na nanonood ng live namin sa oras na ito, na mga born again, tayo ho yung mga sinama ng Diyos sa kanyang pamilya. Kaya hindi ho biro ang pagbitbit ng salitang born again. It means ikaw ay pamilya ng Diyos, ikaw ay sinama sa pamilya ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay niligtas ng Diyos. Okay? John chapter 3 verse 3, Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Okay, balikan ko lang. Ang mga tao daw ho na hindi na born again, o yung mga tao ho na hindi na ipanganak na muli, hindi ho nila makikita ni mararanasan ang paghahari ng Diyos. Okay, tingnan natin sa Tagalog. Sapagkat sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Napakahalaga ho. Kaya po inuna ho ito sa Pursuit Chains, inuna ko ho ang pagiging born again, dahil naniniwala ko ito yung pinaka-unang step para maranasan talaga natin yung totoong pagbabago. Okay ho? At ang sabi dito ho, sabi ng Panginoon kay Nicodemus, at that time, pag hindi ka na born again, hindi ka mapaghaharian o hindi ka mapapabilang sa mga tao kung itinuring ng Diyos na kanyang pamilya. Okay, tuloy natin. Kaya sabi ng Panginoon dito, you must be born again. So sabi ko sa inyo kanina nasa plural form yan, dito sa Tagalog, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Lahat. Yung word yan na lahat. So meaning to say, pag may mga tao tayo makita, na ini-ignore nila yung pagiging born again, o sinasabi nila, ayaw namin ma-born again. Then si Jesus Christ, kung silang makakausap at that time, yung mga tao na ninineglect, lumalayo, ayaw nila ma-born again, mismong si Jesus Christ ang magsasabi, pag hindi ka na born again, hindi ka paghaharian ng Diyos, at the same time, hindi ka mapapasama sa pamilya ng Diyos, ibig sabihin, wala kang kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoon kay Nicodemus, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli, hindi lang si Nicodemus. Ang sinasabi dito ng Panginoon sa text na ito, sa context niyan sabi ng Panginoon, kailangan hindi lang ikaw ang Pariseyo na ma-born again, kundi lahat ng mga Pariseyo, mga Saduseyo na mga kasamahan mo, ay kailangang ma-born again. Okay? So, praise the Lord ho. Kiniklaim natin na tayo ay na-born again na. It means tayo ngayon ay nasa paghahari na ng Panginoon. Praise the Lord. Okay? Ngayon, punta tayo sa proseso. How to be born again. Sana maging malinaw to, ma-deliver ko to na malinaw. So, paano nga po ba maging born again ng isang tao? Dahil kung essential ang pagiging born again, at nire-require ng Panginoon na lahat ng tao ay kailangan ma-born again, then paano? So, ito ang mensahe ng Panginoon. So, tuloy lang natin sa chapter 3 ng John. John chapter 3 verse 4, sabi dito, Nicodemus said to him, how can a man be born? Okay, be born when he is old. So, ang tinatanong ni Nicodemus dito, Panginoon, paano muli ipanganak ang isang taong matanda na? Okay? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Okay, so ang layo ng kaisipan ni Nicodemus. Sabi niya, Panginoon, paano may papanganak na muli yung isang taong matanda na? So si Nicodemus dito, kinakausap ng Panginoon sa mga espiritual na
pananalita, pero si Nicodemus dito ho, ang response niya, yung mga physical na bagay. O tingnan nyo, sabi ng Panginoon sa 5, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God." Okay, unless one is born of water and spirit, it means, sabi dito ng Panginoon, malibang ipanganak ang isang tao sa spiritual, hindi siya paghaharian ng Diyos. Okay? Sabi dito, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. So binalikan natin lang dito yung mensahe ng Panginoon. Sabi niya kay Nicodemus, mabuborn again ka lamang kapag muli kang isinilang, hindi sa laman. Dahil kung sa laman, sa totoo lang mo, walang ganun. Hindi mo pwede mangyari yon. Kaya ang sinasabi dito ng Panginoon kay Nicodemus, hindi niya maunawaan na kailangan mo o mabuborn again ka lang once na naipanganak ka na muli sa pamamagitan ng Espiritu. Okay. So nalaliman mo dito si Nicodemus. Hindi rin niya ma-drawing o hindi niya maabot ng kanyang unawa yung sinasabi ng Panginoong Hesus dito. So mamaya ho malalaman natin. Tuloy natin. According to the Bible, it means that one has repented of their sins and has put their faith in Jesus Christ as their personal Savior and Lord. Okay, so mas mababaw na ho. Para ho ma-born again tayo, kanina ho hindi maunawaan ni Nicodemus so kung paano ma-born again. Ngayon, maski tayo ho, kung kausap tayo ni Jesus Christ, hindi rin natin maunawaan, Lord, ano ba yung sinasabi mo para ma-born again? Then ito ho yung conclusion natin. Para ma-born again o magkaroon ng kapanganakan muli ang isang tao, kailangan siya una, humingi ng tawad. Kailangan maging malinaw sa kanya, pag-aarap sa Panginoon na talagang, Lord, gusto kong ma-born again. Ang sinasabi dito ng Panginoon kay Nicodemus, kung gusto mo talagang may panganak na muli, ma-born again, number one mong gagawin, kailangan mong humingi ng tawad. Okay, tandaan, lahat tayo ho ay nagkasala, sabi ng Roma, nagkasala tayong lahat. Kanino? Sa Diyos. Kaya nga ho, nung nagkasala si Eva at Adan, nagkaroon ho ng matinding corruption, bumagsak ang tao sa harapan ng Diyos, kaya kailangan natin mag-repent dahil meron tayong kasalanan nagawa sa harapan ng Diyos. Yun ang unang paraan para ma-born again. Okay? Hindi na siya mahirap unawain dahil alam natin, Lord, kung gusto mo talaga ma-born again, hihingi ka ng tawad sa Diyos, at pangalawa, mananampalataya ka. Sabi dito, has put their faith in Jesus Christ. Pangalawa mong gagawin para ma-born again ka, manampalataya ka kay Jesus. Yun ang sinasabi ng Panginoon kay Nicodemus. Nicodemus, kung gusto mo ma-born again, humingi ka ng tawad. Pangalawa, tanggapin mo ako sa iyong buhay bilang iyong Panginoon. Hindi maunawaan ni Nicodemus at that time, pero habang binabasa natin, binabagtas natin kung paano ma-born again, hindi ho mahirap ma-born again. Kailangan lang natin humingi ng tawad. It means magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon. At ang pangalawa ho, tanggapin natin sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ibababa natin ang sarili natin. Kung dati ho, tayo ang mga Panginoon ng ating buhay, pag tayo ho na born again, si Jesus na ho ang papalit sa trono ng ating puso. Ayan. Romans chapter 10 verse 9. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ayan na. So palinaw na ng palinaw. Okay, ano sabi number 1? Confess. Kailangan banggitin ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon at manalig tayo ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, then maliligtas tayo. It means makakasama tayo sa kaharian ng Diyos sa langit. Praise the Lord. Ito ang ginagamit nating pangangaral. Sabi dito, if you confess, naalala niyo yung tao nasa kanan ng Panginoon, yung isang tulisan na napakong kasama ni Jesus Christ, kinonfess niya, sabi niya, Panginoon, pag naroon na po kayo sa kaharian, sa paghahari niyo, Panginoon, alalahanin niyo po ako, kinonfess niya at that time, Lord, kailangan ko po kayo. Na-born again kaya yung tao? Na-born again ho yung tao mismo doon sa krus, nasa kanan ng Panginoong Jesus, na-born again siya. Then at that time, sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Sinama ni Lord Jesus Christ yung makasalanan sa sa paraiso kasi na-born again. It means nag-repent. It means pag sinabi na-born again, nag-repent, nanampalataya kay Jesus, then naligtas siya. Wow! Hindi ho mahirap ho ma-born again, mga kapatid. Napakadali ho ma-born again. Okay? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito yung pinaka na alam natin talaga kung paano, isa pa itong proseso na which is sama natin ho, kung paano mo ma-born again ng isang tao. Number 1, kailangan natin mag-repent. Pangalawa, kailangan natin manampalataya sa Panginoong Jesus. Pangatlo ho, kailangan natin ho makipag-isa kay Jesus Christ. Ito ho, medyo malalim ito, pero tingnan natin ang sinabi. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has passed away,
behold, the new has come. Kay Kristo, nagkaroon na tayo ng pagbabago. So, ang pinaka-essential o pinaka-keyword o pinaka-key person para magkaroon tayo ng tunay na kapanganakan na muli, para magkaroon tayo ng tunay na pagbabago sa ating buhay, walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi ho simbahan, hindi ho religion, hindi ho denomination, but si Jesus Christ ho. Jesus Christ alone ang nagbigay sa atin ho, siya ho nagdulot kung paano nabuborn again ang isang tao. The old has passed away, behold, the new has come. So alam niyo ho, pagka tinatakil natin yung salitang born again dito, sa totoo lang ho, makakaalala natin sa ating mga sarili na yung luma nating pagkatao na minsan nakikita pa rin sa atin, minsan ho, dapat mahiya na tayo. Dahil ho, sabi niya no, naglaho na ang mga bagay na luma, at sabi ng Panginoon, behold, the new has come. So sa pagiging born again, ito lang ho, madali ma-born again, pero mamuhay bilang isang born again ay hindi ho madali. Yun ho ang ating conclusion. Tandaan, nagsisimula ang tunay na pagbabago kapag nabago ang panloob na sarili ng tao. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina ho. So yung pursuing change, ang ating ditong pinupunteriya, yung ating inner self, yung ating panloob na sarili, ito kasi yung totoong tayo. Pag pinag-uusapan natin yung inner self, ito yung totoong tayo at hindi itong panlabas natin. Dahil alam nyo, sa totoo lang, pwede natin dayain ng panlabas, pero yung panloob hindi natin madadaya dahil yun ang totoong tayo. Ayan. Pinag-uusapan mo natin pag sinabing inner self, yan ho ang kaluluwa. Okay? Ang tao, compose ang tao ng tatlo. Meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, at meron tayong espiritu. Okay? Pero ho, ang pinag-uusapan natin sa oras na ito ay yung ating kaluluwa, kasi yan ho ang huhusgahan ng Panginoon someday, na ito ang kailangan ma-born again. Ito ang kailangan mag-repent, ito ang kailangan magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, dahil ito ang kailangan maligtas. Okay? So, ang soul ho natin, meron ho yan 3 part, o meron siyang 3 bahagi. Yan ho, meron tayong sa soul, meron niyang mind, will, and emotion. Yan ho ang 3 bagay na kailangan mabago sa tao. Una yung ating isipan, pangalawa ang ating kalooban, yung pangatlo ho ang ating puso. Pag hindi ho yan na born again, makikita ho natin yung outward appearance ng tao, hindi ho nagiging maganda. Ayan. Makikita sa labas kung ano ang nasa loob. Paano natin nalaman? Mateo chapter 12 verse 34 to 35, lahi ng mga ulupong. Okay, may kinakausap dito ang Panginoon. Okay? Kausap dito ng mga Panginoon yung mga tao hong magagaling sa batas ni Moses. At ang sabi ng Panginoon, mga lahi ng ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Ayan, ang nakikita dito ng Panginoon at that time, sabi ng Panginoon, kaya kayo nakakapagpasalita ng masasamang mga bagay dahil yung panloob nyo talaga ay masama. Tandaan nyo ang context mo niyan, about ho yan sa kung ano ang puno, siya ang bunga. Okay? Ituloy natin. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Kaya ang punteriya natin ho, kaya gusto natin ma-born again, dahil meron tayong, ang pakay natin ay yung kaloob-looban ng ating buhay. Ang pinupunteriya mo sa oras na ito na mensahe ng Panginoon ay maayos yung panloob natin, which is ang pinag-uusapan dito yung ating mga puso. Dahil kung ano daw ho ang laman ng puso, yan ho ang lalabas sa mga bibig natin. Take note ho, sa mga born again, dapat ayos ang puso. Sa mga born again, kailangan ho ang lumalabas sa ating mga bibig ay kung ano yung totoo talaga hong naroon sa ating mga panloob. Okay, tuloy natin. Being born again, how should we live? Paano nga po ba mamuhay ang mga born again? Madali ma-born again, pero mahirap mamuhay bilang born again. Unahan ko na ho kayo. Okay? Ano ang dapat makita sa isa ng bagong nilalang? Okay, ito yung ating matatapos na tayo. Efeso chapter 4 verse 24, at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran, kalarawan ng kanyang kabanalan. Dito ho sa mga na-born again, eto na ho ang kailangan. May babalik na ho yung original nating anyo mula nung pagkalikha ng Panginoon sa tao. Ang sabi ng Panginoon, ngayon lalangin natin ang tao, gagawin natin siyang kawangis, gagawin natin siyang kaanyo natin. Then ito na ho sa Efeso, ganito ho ang mangyayari pag once na na-born again ng tao. Makikita na sa atin yung bagong pagkatao, may babalik sa atin yung nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang righteousness and holiness. Babalik po tayo sa original na pagkalikha sa atin.
Kaya lang ho, sa totoo lang bilang tao, dahil babalik na tayo sa original na pagkalikha natin, gagayahin o tutularan natin ang Diyos nating banal, tutularan natin ang Diyos nating makatwiran, hindi ho basta-basta dahil meron pa rin tayo hong laman bilang tao. Ayan. So, ang bagong pagkatao na meron na tayo bilang mga born again, ito na yung mga kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran, kalarawan ng kanyang kabanalan, yan po ay attributes of God. Yan po ay kalikasan ng Diyos. Mga kalikasan ng Diyos na ibinigay niya sa tao. Mga kalarawan ng Diyos o kalikasan ng Diyos na inimpart niya sa tao. Praise God, binigyan tayo ng Diyos ng kanyang katangian. Okay? Ito na ang mga bagay na dapat makita sa atin bilang mga taong nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesucristo. So, paalala. Hanggat di tayo nakikipag-isa kay Kristo, hindi tayo tunay na mababago o magbabago. So, napakahalaga ho. The keyword natin ho, napakahalagang, kung gusto mo talaga ma-born again, kailangan mo makipag-isa kay Jesus Christ. Yung word na pakikipag-isa, ito yung covenant, kagaya ho siya ng pakikipagkasal o pagpapakasal sa Panginoon. Kung gusto talaga nating mabago, makipag-isa tayo kay Kristo. Vice versa ho, kailangan i-challenge natin ang ating mga sarili. Saka pa lamang tayo magkakaroon ng bagong pagkatao at tunay na pagbabago kapag nakipag-isa na tayo sa Panginoong Jesucristo. Napakahalaga ho ng word na pakikipag-isa. It means isinusurrender na natin ang ating buong buhay, buong puso, buong pagkatao sa Panginoong Hesus at inaalaw na natin siya na maghari sa ating buhay bilang Panginoon na ng ating puso. Yan, challenge o hamon natin ngayong gabi. Upang tayo tuloy-tuloy na makapagbagong buhay, Efeso chapter 4 verse 22 to 23, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Inner self, inner change ang sinasabi ho natin dyan. Okay? Sabi dito, number 1, kung gusto ho natin talagang tuloy-tuloy na makapagpabago ng buhay, iwan na ang dating pamumuhay. Ito na ho. Kaya mahirap ho ang pagiging born again Christian o pagiging isang bago na nilalang dahil may mga bagay tayong iiwan. Mga bagay na kailangan talikuran na natin bilang mga taong binago na ng Diyos, bilang mga taong ipinanganak na sa Espiritu, kailangan may mga bagay tayong iiwan. Pangalawa, hubarin na ninyo ang dating pagkatao. Yan. Meron tayong mga lumang pagkatao, then sabi ng Panginoon, kailangan hubarin na natin ang lumang pagkataong ito at palitan na natin ito ng bago. Pahirap na ng pahirap. Magbago na ng diwa at pag-iisip, yan na yung, ito na yung inner self. Ito na yung inner change na sinasabi ng Panginoon. Then lastly ho, nahamon sa atin, mamuhay na tayo bilang mga bago ng nilalang. Kaya nga po, nakakalungkot isipin pagka kiniklaim natin na tayo mga born again Christian, pero tayo yung para bang tayo pa yung mahihirap kausap. Hindi ho na dapat ang mga born again Christian mahihirap kausap. Bakit po? Tayo ho ay mga nabago na. Tayo ho ay may mga iniwan na masasamang ugali. Hinubad na natin yung mga asal natin hindi na magaganda. Nabago na yung isipan at ang ating diwa at pag-iisip. At ngayon ho, ina-attempt nating mamuhay bilang mga tao hong naliwanagan at bilang mga tao hong na-born again. Okay? So sana ho, sa gabing ito, isang paalala sa atin na nag-claim ng mga Christian, ng mga born again Christian. Pag tayo ho, kiniklaim natin mga Kristiyanong born again, it means hindi ho tayo dapat ho ang pasimuno sa mga pagtatalo. Okay, number 1 yon. Pangalawa, hindi dapat tayo mahirap kausap pagdating sa reconciliation. Pag sinabing tapos na, dapat tapos na. Mga born again Christian ho, dapat hindi ho tayo mahirap kausap. Ang mga born again Christian, sila yung mga tao mahilig na sa kapayapaan, mahilig na sa pagkakaisa, mga tao hong mahilig sa mahilig na ho tayo sa mga bagay na gusto ng Diyos sa buhay natin. Hindi na ho tayo yung mga tao hong excited sa mga bagay na taliwas sa gusto ng Panginoon dahil born again na nga ho tayo. Kaya ho, ang paalala ko lang sa mga born again o mga kapatid ko sa Panginoon, sa pananampalataya, kung nakikita natin ang ating mga sariling bumabalik tayo sa ating lumang pagkatao, mga kapatid, ilaban natin yung bagong pagkatao dahil walang ibang gagawin ng kaaway kundi makabalik tayo sa lumang pagkatao at mawala yung ating mga bagong pagkatao. Yan. So, yan ho ang essence, so yan ang pinaka-diwa ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Pursue change, be born again.